man ang problema mo, ano man ang karamdaman mo, ano man hirap ang kinalalagyan mo, sinasabi ng Diyos sa iyo, manampalataya ka. Magtiwala ka dahil lahat ng mga bagay na dinadaanan mo, mawawala to in God's time. Tulad ng opisyal na naririto, sinasabi po sa atin, halina, ang pananampalatayang ating pinangahawakan ay ibigay natin at ipahayag natin to sa harapan ng ating Panginoon. At ngayon, dito sa ating minamahal na poong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea. Sabagat si Jesus na rin ang nagsabing, ang isang propeta ay hindi ginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sabagat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea, doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang iyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing, magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsan ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon. Tugon nila, naalala ng ama na noong oras na yon sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambayanan ay sumampalataya kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ang aklat po ni San Juan o ang Ebanghelyo ayon kay San Juan ay tinatawag po minsan Book of Signs. Kasi po ito po ay punong-puno ng mga palatandaan at makikita natin kung papaano nagkaroon ng maraming himala, tanda ng presensya ng Diyos. Nandyan po ang maraming pagpapagaling, ang multiplication of loaves, kahit na po ang pagbuhay ng patay. Kaya naman kinikilala ang aklat pong ito bilang punong-puno ng palatandaan. At sa bahagi pong ito, makikita po natin ang isang panibagong pagpapagaling ng ating Panginoong Jesucristo. Imagine, lahat po ng pagpapagaling, ang presensya po ng Diyos, ang presensya ni Jesus, ay laging naroon siya. But this time, sinabi niya po dito sa opisyal na ito, umuwi ka na dahil gumaling na ang iyong anak. Meron pong distance healing. At sa unang pagkakataon pong ito, pinakita po mismo ng opisyal na ito kung ganong kalalim ang kanyang pagtitiwala at pananampalataya kay Jesus. Alam niyo po, sa buhay natin, tayo po, no? Kahit mananampalataya po tayo, naghahanap po rin tayo ng mga tinatawag na palatandaan na ang Diyos ay sumasa atin. Ngunit, kapag tinignan din po natin ang ating pananampalataya,
para sa isang taong hindi nananampalataya, kahit anong daming palatandaan ang kanyang nakikita, mananatiling tikom ang kanyang mga mata at ang kanyang puso'y nakapinid. Nangangahulugan, wala pong paniniwalang magaganap. Ngunit para sa isang mananampalataya, kahit na ang napakasimpleng bagay, ito po'y magiging tanda at palatandaan na ang Diyos ay sumasa atin. Parang sa atin pong naririto. Yung pong presensya at pagkakataon po natin na tayo ay makasamba, makapunta po rito sa Quiapo, ito po'y isang napakagandang palatandaan na ang Diyos ay nagbibiyaya pa rin sa inyo sa gitna ng maraming paghihirap, problema at suliraning ating pinagdadaanan. Palatandaan. We only need to open our eyes of faith nang sa gayon mas makita po natin, ikaw pala ay pinagpala. You are blessed. Therefore, ang sinasabi po sa ating ebanghelyo, ito isang napakagandang paalala. Pinagpala ka, kapatid. Huwag ka nang maghanap ng iba. Dahil ang pagpapala na nagaganap sa buhay mo araw-araw, kahit na ang paggising mo, tanda ng biyaya ng Diyos para sa iyo. Ano po ngayon ang implikasyon ng ating pong pagbasa? Inaasahan at hinihingi po sa atin na ipahayag din natin ang ating pananampalataya na sa kabila ng ating pinagdadaanan, malalampasan po natin ang lahat ng mga ito. Kung ganon mga kapatid, ano man ang problema mo, ano man ang karamdaman mo, ano man hirap ang kinalalagyan mo, sinasabi ng Diyos sa iyo, manampalataya ka. Magtiwala ka dahil lahat ng mga bagay na dinadaanan mo, mawawala to in God's time. Tulad ng opisyal na naririto, sinasabi po sa atin, halina, ang pananampalatayang ating pinangahawakan ay ibigay natin at ipahayag natin to sa harapan ng ating Panginoon. At ngayon, dito sa ating minamahal na poong Jesus Nazareno. Yung pagparuito po natin, isang bagay na biyaya rin ng Diyos sa atin. Dahil batid na alam ko po, lahat tayo ay mayroong idinudulog sa Diyos. At ang dinudulog po natin, we intercede for other people. Yung pong power ng intercession, tulad po ng opisyal na ito, nagpunta po kay Jesus at sinabing, Panginoon, pagalingin mo ang aking anak na naghihingalo. Lahat po ng dasal natin, hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa mga mahal natin sa buhay. At yung taong mga dumudulog at humihingi ng panalangin, ibulong nyo po sa poong Jesus Nazareno at ito ay kanyang ipagkakaloob. Ito po yung power kung saan ang intersesyon, kung saan ang ating mga panalangin na nagmumula sa ating puso at ating pananampalataya ay magkakaroon ng katugunan. Let us just be patient. Hayaan po nating magtiwala tayo sa Diyos at hintayin natin ang biyaya ng kanyang pagtugon. And in God's time, magaganap at magkakaroon ng kasagutan ang ating panalangin. Hindi lang para sa ating sarili, kundi pati na sa mga ipinapanalangin natin. Alam niyo po mga kapatid, punong-puno po ng mensahe ang ating pong ebanghelyo. Bakit po? Matapos pong malaman ng opisyal na ito na sinabi ng kanyang mga kasama, magaling na ang iyong anak. Anong oras siya gumaling? Alauna. At yun din ang oras kung saan sinabi ni Jesus, umuwi ka na dahil magaling na ang iyong anak. Alam niyo po kung ano po ang sumunod na tagpo rito? Sinabi po rito sa bahagi pong ito na ang kanyang buong sambayanan ay sumampalataya kay Jesus. Para po sa ating mananampalataya, sa araw pong ito tinatawagan din po tayo to witness, to testify. Paano ka hinipo ng Diyos? Paano ka pinagaling ng Diyos? Paano binago ng Diyos ang iyong buhay?
Ipahayag po natin ito at sabihin po natin sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kakilala natin, sa mga kapitbahay natin, sa mga nasa salubong natin, hindi po ako ng Diyos. Nang sa gayon, ang sino mang magkaroon ng relasyon sa atin ay makasumpong ng pananampalataya at muling magbalik sa Diyos. Mga kapatid, sa misang ito, muli tayong dudulog at mananalangin. Hari nawa, pagtibayin ang ating pananampalataya nang sa gayon magkaroon ng kaganapan ang kalooban ng Diyos ng ating Poong Jesus Nazareno. Amen.